Ang aklat po ng Chronicles na tinatawag ay, ito po ay aklat ng salit-saling lahi. Yang inyo pong aklat na hawak na yan po ay aklat ng sali ng mga pangalan. At ang First Chronicles, tingnan po, mula chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9, yan po ay kulang-kulang 500 mga pangalan ang binanggit. Hindi ko naman po binilang. Tinignan ko lang sa commentary. 500 names ang binanggit po dyan. At sa mga nagbabasa ng Bible, ito yung challenge sa atin po pagdating na sa pangalan. At namatay si Bella at si Jobab na anak. At yung anak, mamaya ikaw ay parang gusto mo nang kunin yung remote ng TV at manood na laang. Tama po ba yun? Nakakaboring basahin ang Kronika. Ngayon, pagdating sa chapter 4 ng Chronicles, chapter 4 verses 1 hanggang bago mag-verse 9, merong 40 pangalan uli na binabanggit po dyan. Ang chapter 4 ng Kronika ay inyong itry na basahin. Tingnan po. Ating basahin. Verse 1. Ang anak ni Judah, si Pares, si Hesron, Carmi, Hur, Sobay, Reyas, Sobal, Jahat, Ahumay, Laad. Parang pag binabasa ko ito, parang ako'y nagmamantra nyo. Pero inyong pansinin ang Bible. Pagdating sa chapter 4 alone, there are 40 names mentioned. But, tingnan po, pag inyong pagmasdan, bigla na lang, pagdating sa verse 9 and 10, inyong i-observe, pagdating po ng verse 9 and 10, biglang nagbago ang flow ng kronika. Verse 8, at naging anak ni Ko si Anob, si Subeba, hindi ko si Bebang, ang kani Aharhel na anak ni Arom. Verse 9, yung binasa natin kanina. Tingnan, pagkatapos ng verse 10, hanggang chapter 9 na uli, verse 11, at naging anak ni Selob na kapatid ni Suwa, si Makir na siyang naging ama ni Eston. Hanggang sa chapter 9 na po yan, puro gayaan na lang ng ganyan yan. Anong inyong mapapansin po dito? Kung kayo observant at tayo observant, ating makikita, nagkamali kaya ang Panginoon doon? Ba't bigla na lamang sa hinahaba-haba, 9 na kapitulo, puro pangalan, biglang ini-highlight ang pangalang ito, yang si Jabez na yan. Opo. And ang nakakatuwa po, kung inyong titingnan, anong kanyang lahi, yan po ay Judah. Kung inyong maalala, ang Judah, dyan dumaan ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Kaya dyan pa lang, kung bakit binigyan ng emphasis ang aklat ng sa Kronika, ang chapter 4, sapagkat one person from the tribe of Judah, Jabez, and we need to know this important point that the Lord Jesus, ang lineage ni Jesus Christ ay from the tribe of Judah. Kaya ang tawag po sa kanya, the Lion of Judah. Kaya nung naunawaan ko itong paliwanag na yun, sige, kaya pala maraming salit-saling lahi. So ngayon pong gabi, dahil tayo nasa talakayan po ng prayer, we'll talk about Jabez. Si Jabez ay hindi kasing sikat ni na Moses. Hindi siya sikat ni na Elijah. Hindi siya kasing kilala ng mga Old Testament. Actually po, sa buong Bible, dadalawang verse ang tumutukoy sa kanya. Dalawa lang verse. Verses 9 and verse 10. Verses 9 and verse 10. Yun lang. Pagkatapos nun, tahimik na po ang Biblia sa kanya. Pero ating titingnan po ang kanyang buhay, na itong buhay na ito ay may kinalaman sa atin. Tingnan po ito, sabi rito, what makes him notable is the little record about him has a massive riches within. Kung mayroon niya po nakita na ang title ay Jabez, Little Prayer, ano yun? Little Prayer, Big Impact. Maliit na panalangin, malaki ang kanyang dulot. So ating aralin na po ang Jabez na ito. Okay? So, balikan natin ang verse 9. Si Jabez ay bantog kaysa kanyang mga kapatid. Tingnan po, biglang nagpaliwanag ang writer ng Chronicles. At ang sabi rito, tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi, sapagkat ipinanganak kong may kahirapan siya. So, mapangit ang meaning ng pangalang Jabez. Okay? What's your name? Anong iyong pangalan?
Sagutin niyo po, anong iyong pangalan? May pangalan po kayo. Sa kultura ng Israel, ang pangalan ay ikaw. Kung anong pangalan mo, ikaw yon. Kumbaga po sa ating kultura, para ating mas maunawaan, pagka ikaw ay bata pa lang, binansagan ka na ikaw ay yung negative. Bawa, ikaw ay yung punggok. Yung mga ganong term. Di po ba, minsan, ito po hanggang paglaki, yung masamang bansag ay nadadala. Si Ugek o si Ugok, yan, mga term na naririnig ko minsan. Sabi, kaganda pala ng pangalan, bigit tinatawag na maganon ang pangalan. Yun po ang nangyari kay Jabez. Ang nangyari po kay Jabez, tingnan po, ang ibig sabihin ng Jabez ay ito. Jabez means, he will cause pain. Aba, ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin, ang batang ito ay magdudulot ng sakit. Ibig sabihin po, lahat naman ng panganganak ay masakit. Cesarean man yan, kasi pag nawala ng anesthesia, masakit. Normal delivery ay masakit. Hindi ko alam kung bakit sobrang nasaktan ang ina ni Jabez at kahit naipanganak na yung bata, di pa ba sabi sa John, pag nailagsak ang bata, nakakalimutan ang sakit. Bakit itong inang ito ay talagang natandaan niya na napakasakit ng kanyang panganganak? Ano pa at ang pangalang pain ay ipinangalan kay Jabez. Pain. Ito ay magdudulot ng sakit. Alam niyo po, minsan, bakit ito yung mahalaga natin mapag-usapan? Minsan tayong mga tao ay naapektuhan ng ating childhood na mga trauma. Childhood story. Kaya ikaw ay ganyan ngayon, malaking factor na nung ikaw ay bata, halimbawa, ikaw ay na ganito, meron kang karasang negatibo, at hanggang sa paglaki mo na, yung ganong ikaw ay nalait, lalo yung pangalan niya ay daladala niya. Halimbawa, pinangalanan kagang ikaw ay si Burna o kaya ikaw ay si Sarat, o kaya si Kirat, o ikaw ay si Piki, o yung mga kapulaan mo ay binabanggit sa'yo. Hindi ko alam kung araw-araw mong marinig yan, ikaw ay matutuwa. Yung biruin ka ng minsan, okay lang yon. Pero yung ipinangalan na sa'yo yung kapulaan mo, damahin niyo po yan. Yung kapulaan mo, araw-araw nang binabanggit sa'yo. Every time na banggitin, Jabez, ano ibig sabihin? You cause pain. Ikaw ang nadulot ng sakit. Di para kay Jabez, ouch. Ang sakit naman nung naranasan niyang yan. Kaya, itong kwento ni Jabez na ito yung makakarelate ang marami. Okay? Kasi most of us ay maraming pain in our life. Okay? Kaya po nasabi rito, Jabez means he will cause pain. And we also have a lot of pain in our life. Tama po ba yan? Marami tayong mga pain sa ating buhay. Okay? It's either physical pain. Masakit ang paa, tuhod, balikat, ulo. We have physical pain. Kayo po ba yung nagkakaroon ng mga pain physical? May Jabez kayong physical? Okay, meron niya. Talagang ang tuhod kinasakit na, bayawang, bulsa. We also have what we call emotional pain. Ito ang marami. Sinaktan mo ang puso ko. Yan. Emotional pain. At yan yung naranasan ni Jabez. Kasi every time na mamention yung kanyang pangalan, nagbabalik yung alaalang, parang ako yata nakasakit ng maigi sa inay. Bakit ang pangalan ko'y ganito? Okay? So parang yung bansag sa kanya, dala-dala niya. Kaya alam niyo po, napadalangin si Jabez. Tingnan niyo po ang nangyari kay Jabez. Inyong subaybayan yung kanyang kwento. Sabi, si Jabez ay bantog kaysa kanyang mga kapatid. Ito pong unang part na ito ng verse, ito yung conclusion na ng kanyang buhay. Okay? He was honorable than his brethren. Yan ay parang nag-begin in the end. Ano ngayon? Nagsimula sa wakas. Ipinakita na ng Bible na si Jabez ay honorable than his brethren. Sabay, balik sa nangyari. Anong nangyari sa kanya? Bakit nabanggit ng Bible yung he was honorable than his brother? Well, going back to the pain, maraming pain po natin ay caused by sin. Tama? Kaya tayo nagkakaroon ng pain because of our sin. Nagbari ka, nagkasakit ka ng liver cirrhosis.
Nabangga ang iyong motor kasi lasing ka. Some of our pain are caused by Satan, satanic. Ikaw ay kinukulam o ikaw ay binubulungan ng evil spirits. So, it can be caused by Satan. Or, kaya tayo may pain because of our physical sickness. Yung normal na may sakit tayo. Hindi man po lahat ng sakit ay galing kay Satanas. Okay? Sadya tayo may mga physical sickness. Or, our pain is a sovereign will of God. Talagang yan ay pinayagan ng ating Panginoon. So, ating pag-usapan na po ito. Yung tinatawag nating ang realidad, anong connect ng ating inaaral niya sa ating buhay ngayon? Ang connect nito, kung paano si Jabez ay full of pain ang kanyang buhay, tayo ay ganun din. At ang sabi pa nga ng kanyang ina, ikaw na bata ka, you will cause pain. Yung pa masama ikaw ang magdudulot ng sakit. Ang sakit no na, yan ang malas, dumadating na. Yun ang tingin sa kanya. Pero sabi ng Bible, he became more honorable than his brother. Paano nangyari yon? Ito yung nangyari. Sabi po rito, verse 9. And Jabez was more honorable than his brethren. Doon sa yung mga lahi ni Judah na nabanggit ng Bible, he became more honorable. Kasi bukod tangi naman nga ang kanyang pangalan, na parang sa school, nung nag-graduation, lahat ba'y pinaakit sa stage? 4 lang yata. Yun lang mga honor, yung mga nakaabot ng matataas. So may honor, kaya na-mention ng bukod. Si Jabez, sa dami ng nakalisang yan, 500 pangalan. Mula chapter 1 hanggang chapter 9. Ang diniscuss lang na extensive ng Bible, tungkol siya lang ang ini-highlight. Then bumalik na ulit sa normal na sunod-sunod na lang yung mga pagbasa ng pangalan. Ang tanong ay bakit? Ano ba yung naging prayer ni Jabez na pwede nating, ano yung matututunan natin sa kanyang prayer? Bakit siya naging more honorable? And sabi rin ng Bible, God granted him that which he requested. Ating pong puntahan. Una, sa verse 9, ating mababasa dyan, and Jabez was honorable than his, verse 10, and Jabez called on the God of Israel. So, the prayer of Jabez, ating pong makikita muna dito, the person he prayed to. Kanino siya nanalangin? Si Jabez ay, nung makita niyang, ako ay, pambihira, ang pangalan ko'y pangit Tandaan niyo po sabi ng Biblia, a good name is better than silver and gold. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa pilak at ginto. Ay, paano ito? Ang pangalan niya ay mapangit. Kumbaga sa ating term, ang reputasyon ng kanyang pangalan ay hindi mabango. Saan siya lumapit? Tingnan niyo po, ang sabi niya, and Jabez called on the God of Israel. Bakit hindi God of Abraham or God of Isaac ang ginamit? Kasi kung ating babalikan, bakit God of Israel ang ginamit? Pwede mang gamitin God of Jacob, God of Abraham, or God of Isaac. Yun yung mga sikat na pangalan po sa Old Testament. Why Israel? Kasi you will remember na si Israel ay pinalitan din ng Diyos ang pangalan. Siya ay dating Jacob, na ibig sabihin magnanakaw. And sabi ng Bible sa Genesis 32:28, at sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang pangalan, ang iyong pangalan, kundi Israel. Sapagat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Kaya, aking inaaral, bakit ang daming title ng Diyos na ginamit? Bakit God of Israel? Kasi, looking back, Israel was formerly Jacob. Ano pinapakita po natin dito? Ang Diyos talaga ay able na ayusin ang ating pangalan. Yung ating pain can be gain. Yung ating ruined reputation ay pwedeng ayusin pa ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nito na yung mapangit mong simula, pagkabata pa lang bakit ka pa pinanganak? Ang pangit, beginning pa lang niya, ang pangit na. Pero tingnan ang ganda ng ending niya. He was more honorable than his brethren. So pwedeng tayong ganyan din ano kang mangyayari sa buhay kung aray ako lahat na ng kalukuhay nagawa ko ay may failure. Ang dami ko ng pain na nagawa, nangyari sa akin at nagagawa ko sa iba. May pag-asa pa bang ito'y maayos pa? Nakakatuwang balita, God is able to do that.
Basta call upon the God of Israel. Because only the true God can change our life. Yun ang ibig sabihin po nito. Hindi tayo kayang baguhin ng ating crush. Hindi tayo kayang baguhin ng ating connection. Ang tinawagan ni bagaman ang kanya pong lineage ay king, si Judah ay lineage ng Haring David, Haring Solomon. Hindi sabing, ang tatay ko ay Haring Solomon o ang linuno ko. Hindi yun ang kanyang in-invoke. Ang kanyang tinawagan ay ang God of Israel. Ano ba yung God of Israel? Yan ang tunay na Diyos. Sa yung Trinity. Sa yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit natin ngayon. The God of Israel. Lahat ng Diyos-Diyosan ay hindi tunay na Diyos. Ang tunay lang pong Diyos ay ang Diyos ng Israel. Okay? Na pinakilala ng Old Testament, na niliwanag sa New Testament, na sa nating itinuturo ngayon. Kaya si Jabez, tama ang kanyang tinawagan from God of Israel, sapagkat si Jacob, ang Israel, from being supplanter, he became the Prince of God. Yun ang ibig sabihin ng Israel, the Prince of God. Ngayon, ano ba yung content ng prayer po ni Jabez? Narito naman po yung puntos kaya madali itong i-outline. Tingnan po yung laman ng kanyang dalangin. Verse 10. Sa Tagalog, O ako naway iyong pagpalain. Ano ang prayer ni Jabez? Ang sabi niya, God of Israel, bless me indeed. Yan. Masama bang humiling sa Diyos na pagpalain? Hindi ba prosperity gospel yon? Okay, so kung yun yung prosperity gospel, dapat tinanggal na ng Diyos sa Bible. Hindi yun masama. Okay? Hindi masama na tayo pala ay mag-pray sa Panginoon na, Lord, bless me indeed. Ano ang content po ng prayer ni Jabez? Kasi ang topic natin, the prayer of Jabez. Ano bang laman ng kanyang panalangin? Ang kanyang panalangin ay ganito, God of Israel, bless me indeed. Sapagkat simulat sa pulpo, gusto ng Diyos na ang tao talaga ipagpalain. Genesis 1 verse 28, and God blessed the man. And God said, be fruitful and multiply. Replenish the earth. Subdue it. Tinya, simulat sa Paul, ang talagang design ng Diyos sa tao ipagpalain niya. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng blessed na word po diyan? Yung sabi ni Jabez, Lord, bless me indeed. Hindi ba parang selfish na prayer yun, Kuya Henry? Lord, bless me. Alam niyo po, may tinatawag minsan na false humility. Yung akala mo ayaw ipag-pray ang sarili. Pero, gusto man talagang i-blessin ang kanyang sarili. Pero nung nabasa ko itong talatang ito, hindi masama na ipag-pray mo rin ang iyong sarili. Kung yung maalala, even sa Apostle Paul, binili na niya ang mga elders sa Acts 20, take heed of yourself and unto the flock by which the Holy Ghost ay ipinagtiwala sa inyo. Ang sabi muna doon, take heed of yourself. Anong ibig sabihin nun? Bago mo bantayan ang flock mo, elder of Ephesus, bantayan mo muna ang sarili mo. So sa pananalangin, hindi masama na humingi ka sa Diyos na, Lord, i-bless mo nga ako. Kasi nangyari kay Jabez po yun He asked God, Lord, bless me indeed. Anong pong ibig sabihin ng bless? Ang hinihingi niya rito, hindi yung parang bless na kaunti, kundi sabi niya, Lord, ang gusto niya, bless me abundantly. Yan palang ibig sabihin ng you bless me indeed. God bless me abundantly. Ano ito yung aking inaaral? Parang nakakailang itong idalangin sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi tayo ay sanay sa ating mga magulang na pag may hinihingi tayo, hindi kayang ibigay lahat. Tama? Lahat ba ng hinihingi nyo kaya ibigay ng magulang ninyo? Ngayon, yung isip natin yun minsan, nadadala natin sa Panginoon. Dahil inadequate ang ating parents sa lupa, nagkakaroon tayo ng transference ng idea na yun na sa ating Diyos Ama sa langit. Pero ang totoong buhay po, habang binabasa natin ang Bible, God really want to bless our life. Kayo ba'y paniwala doon? O gusto ng Diyos torturein tayo sa lupa? I believe na ang Diyos ay gusto tayong i-bless. Bagaman ang blessing ay iba-ibang shape yan ha. Hindi yan puro pera. Hindi puro yan puri. Pwede rin yung may pagsubok. But indeed, it is still a blessing.
Ang punto, isa sa prayer mo dapat, natin pala po dapat, hindi mo to mantra o parang isa sa ulo mo lang, kundi yung prinsipyo. Na anong prinsipyo? God wants to bless your life. Bakit? Anak na tayo ng Panginoon ngayon eh. Tingnan po, ang sabi ng Biblia, Proverbs chapter 10:22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Bakit si Jabez ay hindi sa mga hari, oy, mahal na hari, ako'y iyong pagpalain. Kasi yung galing na pagpapala sa tao, pwedeng may daya. Tama po, ay yumaman ay nakakonect ni governor, ni congressman, ni politician, nakakonect sa business. Pero yung pagpapalang ang Diyos talagang iyong tinawagan at dumating yan sa iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, God, the blessing of the Lord, it maketh rich. Nagpapayaman pala talaga ang Panginoon. Pero ito yung kadugsong. Paano ko malalaman, Kuya Henry, na pag ako'y yumaman, ay ito'y galing kay Lord, sa Panginoon, yung kadugsong ng verse. He added no sorrow with it. Nanohan niyo po yun? Paano mo malalaman na ako'y binebless na indeed ni Lord, ng Panginoon? Paano mo malalaman? Yung kadugsong. He added no sorrow with it. Ay bakit no ikaw ay yumayaman? Palungkot ka ng palungkot. Pabackslide ka ng pabackslide. Palayo ka ng palayo sa Panginoon. Parang, teka, yes, the Lord is able to bless you, kahit tayo nasa backsliding moment, pero hindi mo rin ma-enjoy. Masarap yung Lord, bless me indeed. Ikaw, Panginoon, ang magpala talaga sa buhay ko. Di ba yung masarap yun? Yung ikinakain, hindi yung, aray yung nga pala, wala pang ikapu eh. Ikaw ay nagdadrive, aray nga pala, hindi pa napapag-pray ni pastor. Ikaw ay may bahay, hindi pa napawisik ng holy water, baka may masamang spirito dito. Hindi po tayo naniniwala sa holy water. Aray po, marami rin sa baptistry. Okay? Ihi water. Okay. Okay. Mga ginagawa na yung Kuya Rolly sa simbahan natin, siya sausawan din may ihi. Okay. So number 1 na part ng prayer ni Jabez, na maganda natin, Lord, bless me indeed. Kayo po ba'y satisfied na sa inyong buhay? O tayo ay nangangarap ang Lord, ako ay pagpalain mo pa. Ako po, bilang ako po yung manggagawa, ako yung nagpe-pray na ako yung maging, hindi man mayamang-mayam, baka ako yung ma-hold up. Pero yung pag may nakikita kang pangangailangan, pagka kayo nasa sa baba, yung parang nadaing, walang bigas, may sakit ang anak. Parang asar, gusto kong tumulong, kaso, aring wallet na lang. Pero pagka nagpe-pray na, Lord, i-bless mo nga ako ng material. Pero dapat galing sa'yo. Kasi delikado pag hindi galing sa Panginoon, tiyak na yung soro-soro ay dadating. Kaya nakakatuwa ang prayer ni Jabez, Lord, God of Israel, bless me indeed. Ipag-pray natin po yan. Na Lord, ngayong taong ito, ako ngayon nawang pagpalain. And hindi lang ba sa pagpapala, abundant blessing. Mga anak po ang baboy ng 30. Buhay lahat. Tita Jo, yung iyo 20, yung prayer ay 30. Baka naman ang inahin ay mahirapan. Nanohan niyo po yun? Kaya ba ng Diyos gawin yun? God can do that. Dahil si Jabez, parang siya yung kung sa pamilya, yan, mahinang klase yan. Kung baga sa pamilya, yung nakahilera ang bahay, pinakapangit yung bahay ko eh. Sa sasakyan, ikaw yung parang si Jabez yung pinakakulelat nung una. Pero bakit siya naging more honorable? He called upon the God of Israel. So, naging honorable siya, nagkaroon ng bigat ang kanyang pagkatao, yun yung word na honor, heavy. Naging mabigat ang kanyang pagkatao, at patunay niyan sa buong kronika, siya lang ang binanggit ng ganito. Inyong basahin po. Baka lang kayo antokin, huwag nyo nang basahin. 500 ang pangalan yan. Pag inyong binasa po, baka mamay kayo naharok na. Pero, pag kayo po'y nag-review talaga nito, ako sabi ko, nga naman dahil binasa ko hanggang kailan yung salit-saling lahi. Hanggang chapter 9. Siya lang ang bukod tangi na diniscuss ang kanyang nilalaman ng buhay niya. Bakit? Kasi meron gusto ituro ang Panginoon dito. Na pwedeng hindi ka napapansin sa dami ng pangalan, pero pag napagtuunan ka ng Diyos i-bless, pagpapalain ka niya talaga. Pero merong ginawa si Jabez. He called upon God of Israel. Ano yung kanyang sinabi? Lord God, bless me indeed. Ako po'y pagpalain niyo, Panginoon. At sa Tagalog, meron pa yung, word na o. O, ako naway iyong pagpalain. Ano po yung, pag inyong dadamahin yun, talagang ito'y para na, Lord, parang tinyo,
Sa aklat ng 2 Corinthians 9 verse 8. Pangalan ng simbahan natin. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Inyo pong basahin niyang talata yan. Lahat na ng biyaya ay inaabot ng Diyos sa atin. Diyan niyo. And God is able to make all grace abound. Yung bound ay madami yon. That ye always, all sufficiency in all things may abound. Tagalogin niya natin yan. Ano gang pagkakaganda niyan? Puro ano po siya eh. At maaaring gawin ng Diyos. So, ibig sabihin, sa 500 pangalan na yon, hindi man lahat ginawa ng Diyos ng pagpapalang ganun. Pero maaaring gawin ng Diyos sa'yo yon. Pwede niyang gawin sa akin yun. Hindi naman po magic yan kay Jabez na yan na pag pinag-pray mo yung mangyayari yan sa'yo. Ang nakalagay sa talata, maaaring gawin ng Diyos. So, kung kanyang sovereign will na ito'y gawin sa atin, wow, nakakatuwa. Ano nakalagay? Maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana, lahat ng biyaya magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Yun na naman ha, ang endpoint. Pagka yumaman ka, dapat sagana ka sa mabuting gawa. Hindi yung kaya nung ikay sumagana, ikaw ay naging masama ang ugali. Ang goal talaga ng pagpapala, ikaw ay maging pagpapala sa iba. Halimbawa, may nababalita kang, naku, katalino ng batang ito, walang pantuition. O ikaw ay mapinagpala, ay hugot, Fernando. O, nanuha niyo po yun? May sakit, hugot, Fernando. Why? Because we are blessed by God. Kasi ang purpose ng pagpapayaman ng Diyos sa atin ay upang tayo sumagana sa bawat mabuting gawa. Hindi itago ng itago ang pera. Okay? Kundi pag tayo pinagpala, tayo maging sagana sa mabuting gawa. Pambihira. Sana yung makalimut ng isang bag na pera dyan sa labas. At itatago. Okay. Genesis 32:26. Ito yung damdamin diyan na binabanggit. Yung Lord bless me indeed. Kasi minsan tayo nasa mediocrity, ganda rin ang buhay ko. Ayos na to. Pero alam nyo, ang Diyos ay gusto ko pang ipagpalain eh. Apo, hindi lang material ito ha, maraming aspeto ng buhay natin gusto pang tayong pagpalain ng Panginoon. Kung may nagbunga na ng kaluluwa noong 2000 forgotten, hindi yun dapat ganun lang. Dapat you are praying, Lord bless me indeed pa. Tignan po ang sabi ng Bible. Genesis 32:26. Ito'y tagpo na nagkaroon ng wrestling si Jacob at ang Diyos na nag-anyong tao nung angel sa Peniel, kaya Peniel the face of God. Ano sabi? Bitawan mo ako, sabi ng anghel, sapagkat nagbubukang liwayway na. Hindi po siya takot sa liwanag. Hindi po ito aswang. At kanya sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. Yun yung pagpipimilit naman dito ni Jacob. Hindi kita tatantanan. Tapos yun niya, pinagpala siya ng, tinanong siya ng anghel, anong pangalan mo? Doon siya umamin na, Jacob. Pero nung siya tinanong ng kanyang tatay na si Isaac, anong pangalan mo? Ako po si Esau. You see, talaga pag Diyos lang ang nakipagtanungan sa atin, hindi tayo makakapagyabang eh. Kung sino tayo. Nung tinanong ng kanyang tatay, ang iyong boses ay si Jacob. Pero ang gaspang ng balat mo, ikaw ay si Esau. Amoy ano nga eh, kambing. Si Esau nga ito. Pero ang boses ay si Jacob. Anong pangalan mo? Esau po. Nagyabang siya eh. Pero dito sa time ng tagpong ito sa Genesis, nung tinanong siya ng anghel, anong pangalan mo? Jacob po. Wala na, hindi siya makatutol. Alam niyo, minsan marami tayong kayabangan. Pag nakipag-usap ka sa Diyos, ikaw i-aamin ng Lord, I'm sorry. Ako'y Jacob. Ako'y mandaraya. Pero hindi nagawa kasi ng Diyos, papalitan ko ang pangalan mo. Ikaw na si Israel. Hindi ka na mandaraya. Hindi ka na sinungaling. You see, God is able to change. Pero, you need to earnestly ask for that. Lord, ako ngay ayusin mo. Bless my life. Bless me indeed. At nung mag-morning na, napilay si Jacob niyan. Iika-ika, napalabang ka sa Panginoon ng wrestling, hindi ikibali. Pero ang puntos, anong kanyang prayer din? Bless me. Anong prayer ni Jabez? Bless me. Both of them ay mapangit ang pangalan. Magnanakaw. Yung isa naman ay kasakitan. Kapangit yan ang mga pangalang are.
Buti pa ang pangalan ko, Henry, ruler. Kaya payat ako dati. Ano po ang inyong pangalan? So, ang pangalan mo may kinalaman sa iyong pagkatao. Dati, nung sa Bible, ngayon naman nagpapangalan ng Richard, pero mukha namang Dolphy, o halimbawa. Pero number 1, na laman ng prayer ni Jabez, God of Israel, bless me indeed. Yun yung ating ipag-pray. Lord, bless mo. Anong blessing yung Brother Henry? Malawak po yun eh. Spiritual blessing, material blessing, financial blessing, relational blessing. Pwede mong hingin yan sa Panginoon eh. Ang Diyos ay mayaman. Ang problema sa atin, tayo ay tamad lumapit. Sa totoo lang po, ako yan ina-observe ko. Parang lagi tayong may hesitation paglalapit sa Panginoon. Baka naman hindi ari kalooban ng Diyos. Pero pagka alam mo namang matino ang yung hinihingi, ilapit mo yan sa Panginoon. Pag alam mo namang okay yan, ilapit mo. Ay pagka tinorn down ng langit, hindi nga okay yan. Pero ang prayer, Lord, bless mo po ang aking buhay. Yan yung magandang hilingin, Lord, bless my life. Ay yung blessing, ang ibig sabihin ng blessing, hindi gatingot lang. God, bless me abundantly. Pag kayo lalapit sa mayaman at hihingi ka lang ng babainte, para nakaka-insulto yun eh. Nayaman ka sa pinakamalapit ng taysan, Tut, meron po kayo diyang 20? Kasi marami rito mayaman eh. Alam nyo, yung mga ituwang pagkakihumingi yung medyo malalaki. Bakit? Aba, siyempre, ako pa? Ilan ang kailangan mo? Diba? Yan, parang yung kanilang, sila'y naluluwalhati sa laki ng iyong hinihingi. Bakit? Able silang magbigay. Bakit? Kaya pala sa Biblia, hindi ko lang yata, sasunod palang puntos. Kaya ang Diyos ay gusto rin hinga natin siya lagi. Kasi siya saganang magbigay. So, yan po yung number 1. God of Israel, bless me indeed. So, ipag-pray natin yan, Lord. Lord, bless my life. At hindi po yung masamang hingin. Ikalawa, dyan pa rin tayo sa Kronika. Anong sunod niyang hiningi sa Panginoon? Bless me that you would bless me indeed. Number 2, hiniling ni Jabez din sa Panginoon na, God of Israel, enlarge my coast. Enlarge my coast. Tinignan ko po sa mapa ng tribo ng Israel. Di ka po yung 12 tribo yung naghati-hati sa lupa. Nabasa niyo po yun, yung naghati-hati sila? Yung 12 ay may kanya-kanyang lote. Yes, kanya-kanyang mana. Pansinin niyo ang Judah. Sa loob ng Judah, naroon ang tribo ni Simeon. Tingnan sa inyong mga Bible. Naglahok yung kanilang inyong tingnan po yung Judah. Sa inyong mga Bible, makikita dyan yung area ng Judah at Simeon ay nagsama. Parang Ephraim, Joseph at Manasseh. Bagay, iisa namang pamilya yon. Ibig sabihin po, si Jabez ay, hindi ko alam kung siya nagigipit sa lupa o gusto niya mag-extend ng property pa. Pero ang hinihiling niya, Lord, enlarge my coasts. When we say enlarge, to make large, increase greatly or exceedingly. Pag sabi natin coast, enlarge my coast. Ano ba yung coast? Sa ibang translation, border, territory, or influence. So second prayer ni Jabez ay ganito. Lord, enlarge my coast. Sa atin ng mga Kristiyano, anong ibig sabihin po nito? Ipag-pray natin sa Diyos na lumawak pa ang ating influence sa tao. Tingnan po, Isaiah 54:2. Enlarge the place of thy tent. Let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not. Lengthen thy cords. Strengthen thy stakes. Ito po ay paglalarawan na pagka nagagawa tayo ng tent, yung nagagawa po tayo, di uso ngayon ng camping kasi bakasyon ngayon Pag nagagawa ng tent nung una, hindi man yung mga coleman na bilog na parang yung iglo. Yan yung merong nasa gitna at yung parang pa-triangle ang nabubuo. Binabatak po yan kasi pangit ang tent na malawlaw. Nakaranas mo, parang kulambong nakalawlaw sa mukha mong ganyan. Kasi tinamad ka ng banatin. Kaya yung lamok, nung tinusok yung yung kanyang pantusok, abot din yung ilong mo. Kasi nakalapat. Katamarang banatin. So pag sabing banatin, palawakin pa.
Number 2, na prayer po ni Jabez, na magandang prayer din natin, Lord, enlarge my territory. Maging sa Bible, tingnan niyo po, nang maligtas ang mga mananampalataya, Gawa chapter 1 verse 8, ang sabi ng ating Panginoon, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ano yung ating makikita po rito? Ang gusto talaga ng Panginoon sa ating buhay ay huwag kang naririyan lang sa sulok. Ulitin ko po ha. Hindi plano ng Diyos sa iyo na ikaw ay iniligtas at ikaw ay nasa sa isang sulok lamang na wala kang nai-influensyahan. Anong tinawag po sa Kristiyano sa aklat ng Matthew? Ilaw. Alam mo yung ilaw ilagay mo doon sa ilalim ng kubeta. O itakluban mo ng box. Kaya ang ilaw nilalagay sa tamang lalagyan para mapakinabangan, magliwanag. Ang asin, tinawag din po tayong asin. Kailan nagiging kapakipakinabang ang asin? Pag nasa garapon lang niya. Kailangan niyang ikalat, ibinuburbur sa mga humba at saka sa mga adobo para uminfluence siya. Ikalawa na hinihiling ni Jabez, Lord, enlarge my coasts. Hindi pala masama na maging influencer. Di ba tayo mahilig sa mga influencer? Tingnan yung style ng buhok mo, manang-mana mo ang influencer. Yung iyong lipstick na ginamit, yung pinadala ni pastor, delikadong gumamit ng fake na lipstick. Nagiging pouty lips. Okay? When we say influence, God enlarge my coast. Yan po yung dapat prayer natin. Kung ating i-relate sa soul winning, tingnan po, 2 Corinthians 10:16, upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dako pa roon ng lupain ninyo at huwag kaming magmapuri sa hangganan ng iba tungkol sa mga bagay na nangahahanda na sa amin. Sa English, to preach the gospel in the regions beyond. Ibig sabihin po, narito yung idea na Lord, I pray that you will bless me indeed. And as you bless me, Panginoon, ako muna, ako'y pagpapalain niyo po, sunod naman, yung akin pong mga ginagalawan, Panginoon, inyong palawakin din. Yung aking hangganan ay lumalaki. Alam niyo po ba, bakit mahalaga ito na ating naunawaan? Ang Islam ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang ideology. Islam is a death cult. Wala yung pinopromote kundi pagpatay. Pagpatay at pagpatay. Yun lang. Pag nilaliman nyo sila, but they are spreading dahil nasasaan ang mga ilaw? Nakatago. Di ba? Ang dahilan kaya kumakalat ang masama, tahimik ang matutuwid. Kaya maingay ang masasama, tahimik ang dapat nag-iingay ng tama. Kaya ang prayer ni Jabez, kasi nga, siguro nahihiya siya, ang pangalan ko na may kapangit-pangit, pag ako din na lang sa amin at walang pula. Yung kapulaan ko, wag nang nadyan na si kasakitan. Wag na lang. Pero ang prayer niya, Lord, wag ganun. Ako'y alisin mo dito. Ayaw kong ako'y makulong ng aking nakaraan. Ayaw kong ako'y nakukulong ng aking past failures. Ayaw kong ako'y makulong, Panginoon, ng aking unnecessary guilt na napatawad mo na. Ayaw kong ako'y diyan ka, nagkasala ka, ikaw ay pahirap, ikaw ay pasakit, wala kang impluensyang maganda, diyan ka na lang. Lord, ayaw ko ng ganun. Bless my life, enlarge my territory. Ibig sabihin, huwag mo hayaang yung dahil sa pangalan kong naging pangit, ay ako'y ganito na lang ang buhay. Let my life be an influence pa sa iba. For the good. Lahat naman tayo po may masasamang nakaraan, tama? Pero pagka namumuhay ka dyan, hindi ka magiging pagpapala. Iwanan mo na yon. At sabihin mong, napagtagumpay na ni Jesus. At ako'y bago nang nilalang. Still fighting, still struggling, but I am going unto perfection. You can do that. Lord, dahil hindi tayo, laging pag tayo, ako'y Jabez, ako isang Jabez lang. Hindi de Chavez ha. De Chavez, manood ka. Hindi ako Jabez. Ako isang Jabez lang.
Ako'y isang pasakit lang. Ako'y lagi ng masama ang idinudulot. Lagi na akong kahiyan. Huwag na lang akong umimik. Pagka ikaw ay nakulong sa ganung kaisipan, dahil ang iyong past failures, hindi ka talaga magagamit ng Panginoon. Pero kaya nga naging prayer ni Jabez, Lord, bless me. Then enlarge my coast. Ibig sabihin, God is still able to use a broken vessel. Kaya pa rin niyang gamitin tayo kahit tayo nagkabasag na. At meron nga pong technology in Japan na yung nabasag, ginto ang ginagamit na pangdikit, ay lalong gumanda. Pero huwag mo naman basagin ang sarili mo. Lalo yung bungo mo. Pero ang puntos, God enlarged my coast. Kaya nga sabi po rito, sa 15:58 ng Korinto, i-apply naman natin sa ating ministry. Ano sabi ng Bible? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag. Huwag makilos. Kahit na ikaw ay may past mistakes, huwag kang makilos, huwag kang magpapa-overcome doon na, ayoko na, I quit. I'm not deserved. Sino ba deserve? Lahat tayo ay pain ng Panginoon. Tama? Lahat tayo naging pasakit sa puso ng ating Panginoon. And yet, He loved us. Kaya nga may Holy Week minahal pa rin niya tayo. Hindi may minahal ang matutuwid Pero ang puntos, ang sabi rito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Ito pa ang maganda. Always abounding. Hindi lang sa blessing, but in the works of the Lord. Kaya salamat po sa mga nagsisikap talaga sa ministry. Ipagpatuloy niyo po yan. Why? Because that is one of the way that you can influence the world. Pwedeng hindi ganun kalaki ang impact natin, pero yung maliit, a little makes a difference. Sa karera, yung millisecond, pinagtatalunan yan. Sinong unang nakatungtong ang paa sa guhit? Millisecond. It matters. It really matters. So yung sabi, ang influence ko ng mga brother, hindi nila ako sa, ang kaharap ko lang lagi baboy, may nalapit din dyan yung mga langaw. Hindi yung sabi, may mga tao ka pa rin makakausap. Tama po ba yun? You can influence to somebody for God's glory. So yan po yan. Ang purpose ng ating influence ay pagpapalaganap pa ng kaluwalhatian ng ating tagapagligtas. Yun yung ating goal. Na gusto nating tayo ay maging influencer ng tao because gusto nating i-point ang mga tao kay Jesus Christ. So yun po yung number 2. God of Israel, enlarge my coast. So yun yung pag-pray natin. Bless me indeed, enlarge my territory. Yan. So sana po ang ating territory ay palaki ng palaki. Huwag tayong paukok ng paukok ang ating naaabot. Apo. Yan ay sa iba-ibang dimension ng ating buhay. Kayo na ho mag-apply. At maraming paglalapatan yan sa ating buhay. Okay? Kayo po ba may mga kaibigan din? Sino rito walang kaibigan? Kawawa ka naman. Lahat tayo ay may kaibigan. We influence somebody. Ang atin lang piliin, maging mabuti tayong influensya. Hindi masama. Okay? Yun na nga yung iniwasan ni Jabez. Ang pangit na nga ng pangalan ko, ay pangit pa rin ang aking magiging buhay. Kaya nag-pray siya na, Lord, ayusin mo ang aking pangalan. Ayusin mo ang aking buhay. At maganda ang sagot ng Diyos tinugon siya. Ikatlo, ito man po yung aapat God of Israel, bless me indeed. God of Israel, enlarge my coast. Next, na laman ang kanyang prayer, palakihin mo ang aking hangganan. Ito pa, maganda. At ang iyong kamay ay sumaakin. That your hand might be with me. Inyo pong unawain yon. Nanalangin siya, Lord, bless me indeed. Palawakin mo po ang aking territory. Anong patatlo niyang panalangin? Lord, okay na. Goodbye. Yung ba ang nalagay niya? Lord, ako'y pinagpala na. Ang lawak na ng influence ko. I don't need you anymore. Yung ba ang kanyang sinabi? Ang sabi niya, let your hand be with me. Pansin ko po si Amber, habang nalaki. Nung baby, yung bata pa yan, talagang laging gustong humawak sa kamay ng daddy. Ay ngayon siya, lalaki na gustong humawak hindi. Yung, daddy, kaya ko na.
Well, bahagi po ng stage ng paglaki ng bata yon. Yung habang nalaki, ay Ate Rhea, ayaw na sa iyong kamay humawak. Iba na ang gustong hawakan kamay. Ganon. Pero pagdating sa Christian life, ganun ba tayo? O pananatilihin pa rin natin sabi ng Biblia, mapapalad ang kayo kung kayo magiging tulad ng mga bata. Tingnan yung bata, yung talagang bata, lagi yung nakakapit sa kamay. Mama, mamay, maymay, paypay, daddy. Ayaw bumitaw. Ano tinuturo dito? When God bless you, when God makes your influence large, huwag mong kakalimutan kumapit pa rin sa Kanya. Huwag mong kakalimutan magpakapit pa rin sa Panginoon. Bakit? Baka tayo'y madala ng pagpapala. Baka tayo'y madala ng pagiging nating tanyag. Baka tayo maging madala ng ating pagiging kilala. Kasi may posibilidad pong mangyari yan. Mahina tayong tao. Kaya lagi nating prayer, Lord, let your hand be with me. Ano yon? Kung sa bata, lagi kang akay ng Panginoon. Lagi kang, hindi, huwag mo ako mahawak-hawakan, Lord. Kaya ko ng buhay ko. I'm big. I don't need you anymore, Panginoon. Huwag nawa tayong dumating sa ganyan. Pwede ba mangyari yun? Nangyari yun. Nasabi, kaya nga ang Deuteronomy, ang idea ng Deuteronomy, paalala. Bakit kailangan ng paalala kung tayo hindi nakakalimot? Deuteronomy means repetition. Bakit nire-repeat? Kasi tayo ngayon maano? Ang dali nating makalimot. Ako nga pala tao lang na kailangan ko lagi tayong ganun. Kaya lagi nating prayer dapat tuwing umaga, bukod sa Ama namin, ay ito, Lord, bless me indeed. As you enlarge my territory, let your hand be with me. When we talk about hand, ano ba yung ng hand? Kanina, may pinapanood kaming video yung ayaw uminom sa disyerto. Hinaharangan na lang kami naman, doon, dito ka. Ay, gustong inumin buhangin eh. At may babaeng magandang doon Ay, sabi yung hand of God. When we talk about hand of God, yung hand diyan sa kronika na yan ay hand means power, direction, or strength. So, ibig sabihin, Lord, as you bless me, as you enlarge me, hold me. Strengthen me. Why? Huwag nating iisipin na ganito, na porque tayo may mga nagagawa na para sa Panginoon, lumalawak na ang ating ginagawa, hindi na natin siya kailangan. Oo, kasi may tendency nga tayong ganun eh. Parang yung bata, si Ineng, nakakalakad na. Daddy, tatalo na. Gusto tumalon doon sa mga, hoy, tatalo. Ayaw ko naman masyadong dependensya, pero alam kong pag tumalon, baka mabalian pa. Tayo minsan ganun eh, pag kaya na eh. Kaya ko na dading umakyat. Pag pinabayaan mo naman, papataka nga dyan. Alin nyo kaya tayo, yung kanta na, you will always be a child in my eyes. So, ibig sabihin, lagi tayong babalik sa pakiramdam na, Lord, ako'y iyong anak. Ako'y sa iyo pa, baby. Yun yung magandang pagpapabebe. Hindi yung, kuya, hindi yung gayaan. O pabebe ka sa tao. Ikaw ay sa Diyos magpabebe. Sa iyong private life, sa iyong kwarto, naiyak kang parang bata. Panginoon, ako talagang mahina. Ako'y iyong hawakan. Doon ka nagpapabebe sa iyong God the Father. Hindi yung pabebe ka ng pabebe kung kani-kanino. Kaya So let your hand be with me. O kaya kailangan talaga natin hawak na, sala yan, dinig ka. Kasi tayo nga parang bata, gusto ko yan. Kaya kailangan tayo, lalo pag nasa mall, hindi nga yan nasabog. Let your hand be with me. Bakit? Ang dami nating maling gustong damputin. Ang dami nating maling gustong puntahan. Ang dami nating maling pagpapasya. Na kung tayo sige, lakad. Saan ka pupunta? Kaya lagi, Lord, hawakan mo ako. Kasi ako'y laging safe pagka, I am always sheltered safe within the arms of God. Ay, minsan tayo naggagaling-galing, I don't need you anymore, Panginoon. Hindi ka na i-make, pero yung attitude mo, ganun. Bakit? You do not talk to God anymore. You do not consult His Word. Hindi ka nagtatanong sa ating pastor. Hindi ka nagko-consult sa matitino.
That's why we need the hand of God in our life. Tingnan po, ang kanan ng Panginoon ay nabunyi, ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang. John 15:5, ito very familiar na sa atin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Yun ang sikreto. Bakit? Ito'y pinapaalala. Mahal tayo ng Panginoon sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Para tayong batang nasa Mall of Asia. Musmus ka, nasa Mall of Asia ka, sa dami ng tao, bumitaw ka. Mama! Ay puro tao ang nakapaligid sa'yo, puro puwit na nakikita mo kasi maliit ka nga. Hindi mo makita, ganun tayo. Kaya huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Tayo nasa sa mundo na napakasama, nakakalito. Pag hindi tayo aalalayan ng Panginoon, baka mali ang ating masuutan. Huwag tayong mag-aalam-alaman. Lean not unto your own understanding. Practical na practical po yan. Kaya lagi natin, Lord, like Jabez, hold my hand. Lagi mo akong alalayan. Pagka ako'y nangangalay na Panginoon, huwag mo lalo akong bibitawan. Kasi tayo yung mga layin. Salamat na lang, hindi siya nabitaw sa atin. Pero ipag-pray lagi natin yan. Sabi ng Bible, be with me. Hebrew 13:5, ang favorite verse ng aking inay. Sabi rito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasa kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Ba't ka bibitaw sa Panginoon? Di man tayo pagkukulangin ng ating Diyos? Baka meron pang mas... Lagi naman ganito grass is greener on the other fence. Ang damo daw ay parang laging maberde sa kabilang bako. Tingnan yung kambing. Tingnan yung may nagkakambing po dito. Ipaltak nyo po yan. May damo naman Kuya Jomel. Ayaw kakainin yung nasa tapat niya. At lagi kaya nilalati ko kuminsan nung... Ako po yung mabait sa kambing pagka stotel. Lagi nang gusto... Alam niyo ganito din yan Bakit ka lalayo sa Panginoon? Saan ka pupuntang mas maganda sa Kanya? Inyong bulay, ano pang klase ng buhay ang mas maganda sa pagiging Kristiyano? Ako ay mag-Muslim, ano mayayari sa akin? Di ba pasasabugin? Allahu Akbar, boom! Anong buhay yan? Ikaw ay magpaki-atheist, mabuhay ka ng no God, hedonist? Anong mangyayari sa buhay mo? Wala! Ang pinakamagandang buhay ay yung buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano hindi yung ikaw ay parang lagi nakaharap sa Bible. Yung ipinamumuhay mo si Kristo sa iyong buhay. Yan yung buhay Kristiyano. Na nakaangkla yan sa Biblia. Pero anong pangako ng Panginoon sa atin? Sabi, I will never leave thee nor forsake thee. Sa panahong ikaw ay nangingimay ng kumapit sa Diyos, nakakatuwa ang Diyos, hindi siya napatol sa atin. Ang sabi pa rin na kanyang salita, sa anumang paraan, kahit ikisutil na, hindi kita pababayaan. Kaya yung prayer ni Jabez, yun hindi lang prayer ng Old Testament. Pwede mong ipag-pray ngayon na, Lord, hold my hand. Huwag nawa mong iaalis ang iyong kamay sa aking buhay. Kasi we are always safe pagka andyo sa may tangan. Yung iba, bay katapang niyan, ay hawak yan ng ano? Ni ganon. Pero bakit tayo mas matatag dapat? Sinong may hawak sa'yo? Tiyakin mong hawak ka ng ating Panginoon. So yan po yung prayer niya. Lord, bless me indeed. Enlarge my territory. Let your hand be with me. Ano pa yung kanyang prayer? Last. Sabi po niya rito ng kanyang panalangin, ingatan mo ako sa kasamaan. Sa English, that you would keep me from evil. God bless you. God enlarge you. God is holding your hand. Ano yung prayer niya? Lord, ilayo niyo po ako sa kasamaan. Ito ay katunog nung prayer ni Jesus Christ na tinuro sa mga alagad sa Matthew chapter 5. Ano sabi doon? Our Father, you are in heaven. Hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Anong sunod sa pahuli? Deliver us from evil. Iadya mo kami sa masama. You know what? Kaya minsan tayo napapalapit sa masama. Hindi tayo nagpe-pray na mapalayo sa masama. Apo. Kasi pagka pinagpe-pray mo, Lord, iadya mo ako sa masama, tutugunin niya ng Diyos pero ang prayer mo, Lord, tukso, lumapit ka, ay siya, hahabulin ka talaga niyan.
Kaya ang prayer ni Jabez, Panginoon, when you bless me, you will enlarge me, let your hand be with me, strengthen mo ako, upang ako ay wag makagawa ng kasamaan. Alam niyo po, yan ay napakagandang panalangin. Alam niyo po, tayo ay lahat ng ligtas, ikaw ay nasa sa hit list ng kalaban. Lalo pag mainit, ang hit list. Ibig sabihin, mula na ikinaligtas, pero meron pong solusyon niya, yung milk ko. Okay? Ayan, mawala ako. Ibig sabihin, ikaw ay nasa target na niya, tayo po. Kaya lagi tayo mag-pray, Lord, i-adya mo ako sa masama. Ilayo niyo po ako sa masama. Ito yung sabi ng Biblia. Matthew 6:13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, iligtas mo kami sa masama. Ito ha, huwag niyong iisipin, kayang-kaya ko yung si Satanas na yan. Huwag kang imik ng gayaan. Nasaan gayang tukso? Ba hindi dumating? Kayang-kaya ko yun. Naku, nung dumating na. Ay, pagsasalita mo pa lang, tinutukso ka na eh. Bagsak ka na eh sa kayabangan. Nagbagsak ka na sa pride of life. Ano sabi? Lord, mag-pray tayo. Lord, lead me not to temptation. I-adya niyo po ako sa masama. Bakit? Yan yung sabi ng Bible sa 1 Peter 5 verse 8. Kayo'y mga pigil. Oy, mahalaga yan. Huwag laging manggigil. Dapat matuto ring magpigil. Okay? Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Kaya naman pala laging puyat. Okay? Talagang masunurin na marami rito. Nagpupuyat. Ay, pero kinalimutan yung magpigil. Kasi iba yung pinagpupuyatan. Baka yung kanyang bebe. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Bakit? Tingnan niyo po, bakit dapat tayo on guard? Ang ibig sabihin ito, be on guard. Ang inyong kalaban na dyablo, tingnan niyo yung katabi, hindi yan yung inyong kalaban. Okay? Ang sabi ng Bible, ang inyong kalaban na dyablo. Ganito yan. Tayo ay huwag madadaya ng kaaway. Hindi natin kaaway ang ating kapwa kamananampalataya. Bagaman tayo pinagbabangga-bangga sa iba-ibang pagkakataon. But lagi nating tatandaan, kaya nga maging mapagpigil. Baka mapatulan mo yun, hindi yan ang kalaban mo. Nasuntok mo. Nasapak mo. Nasiraan mo. Ay, hindi mo naman talaga kalaban yan. Ang kalaban mo yung jablong nakasapi sa kanya. Ang inyong kalaban. Kaya nga, kinakas-out ko kuya Henry. Hindi yan ang pang-cash-out. Hindi yan nagagawa ng gayon. Ang inyong kalaban na jablo. Sumapi, pinipisa mo yung daliri. Anong pangalan mo? Okay. Okay, natatawa sa mga nagkakas-out. Mga exorcism na kalokohan lang naman. Eh, siyempre, pipiyak yun eh. Singitan mo ka ng lapis, tapos pipisa yung daliri. Anong pangalan mo? Kung anong maisipan na. Ako si Cardo! O si Lolong. Yan na. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, tingnan po ito, is a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Kaya lagi tayo magpe-pray na, lalo pag tayo masaya, tayo ay, God is blessing us. Tingnan po ito, when God is blessing you, be on guard. When God is enlarging you, nagkakaroon ng branches si Makmak, God is enlarging you. Hindi, yung mga ganyan nagtatagumpay sa business transaction. Tumataas ang iyong rate. Napopromote ka. Be on guard. Kaya laging, anong gagawin? Magpahawak sa Diyos. Lord, hawakan mo ako. Alalahin mo ang puso ko na huwag ako maging prideful. Alalahin mo ang aking damdamin na ako'y lingkod mo rin. Ako'y lingkod mo pa rin. Hindi nagbago. Ako'y anak mo pa rin. I need your hand. Ika-apat, keep me from evil. Kasi sa dami ng booby trap ng dyablo sa ating buhay, tayo may pakakawalan ng Panginoon, pero ikaw yung makagat ng trap, yung may yapakan kayo, nasarang bigla, makakawala ka naman kaso magkakasugat ka pa. It's better na nakalagay na, don't walk full of minefield. Sabi mo, yabang yung minefield. Yung minefield na pag niyapakan mo yung naputok, wag na tayo maglalaro ng apoy. Hindi, ako may fire extinguisher.
Ang daming katwiran. Huwag tayo mas matalino ang diablo, siya ay nabubuhay na bago pa tayo pinanganak. Panahon pa ni Eva, panahon pa ng langit, nandoon na yan. Alam niya ang kahinaan ng tao. Kaya nung tama, Lord, keep me away from evil. Kaya pag nararamdaman mo na parang ang pakaramdam kong ito ay hindi tama, ay nalagkit ang tingin sa akin ni Jander eh. Very kiskis ng kiskis sa akin, alam mo na yung mga ganon? Masyadong, hindi ko naman asawa ituong malamyos mag-chat sa akin. Kumain ka na, Kuya Henry. Aba, ay, delikado yung ganyan. Mrs. Masahe mo, are, ikaw mag-reply. Keep me from evil. Delikado yon. Kaya po, pero ito yung good news naman. 1 Corinthians 10:13. Ang sabi ng Bible, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kung hindi yaong matitiis ng tao. Kaya never tell me na hindi ko kaya. Ibinigay ng Panginoon yan dahil alam niyang kaya mo. Naunawan niyo po yan? Kaya ang tukso, hindi talaga kasalanan pa ang tukso. Yung bumigay ka dyan ang kasalanan. Kasi ang tukso talaga nasa sa mundo. Kaya nung prayer natin, Lord, keep me away from evil. Bakit? Datapwat, tingnan po ito, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Tingnan mo, bakit? Kundi kalakip ng tukso, pag dumating yung tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Di dumating ang tukso din eh. Available ka. Sabi ng tukso, saan ako tatakas? Saan ako tatakas? Wala ako ibang lalabasan. Sabi niya, tumigil kayo, may pinto doon. May pinto doon. May bintana din eh. May bintana doon. Ang idea, pag ang tukso'y may entrance sa buhay natin, may scapegoat din ang Panginoon ni handa. Kaya kung sabihin, kaya ka natukso, ay gana rin, nung kumatok, oo nga eh, nag-uusap na ako siya may pinto. Hindi mo na ginamit yung ibang pinto para tumakas. Kasi every temptation, ang Diyos ay may provided ding way of escape. Eh bakit na nag-shoot ako kay Henry? Hindi mo ginamit yung way of escape. Nag-feeling tayong, Lord, kaya ko itong tuksong ito. Ayun. Kaya ang paalala sa atin, tulad ni Jabez, niyo, ang kanyang prayer, ingatan mo ako sa kasamaan. Kaya po tayo mga magkakapatid sa Panginoon, ingatan natin ang ating sarili. Na tayo ay maging katulungan, huwag tayo maging instrument of destruction ng pananampalataya ng bawat isa. Hindi natin kalaban ng bawat isa. Dapat we edify one another. Tayo ang katatagan ng bawat isa. Hindi tayo ang, kaya hindi lalago ng ayos ay dahil ko. Kaya hindi makakapokus sa Panginoon ay dahil ko. Kundi, kung ako'y nagiging hadlang, ako'y tatabi muna. Doon na lang kami magpanagpo sa altar isang araw. So, nanuhaan niyo po yun? Para tayo ay tulad ni Jabez, ang ating pangalan ay pangit. His name is Jabez. He will cause pain. Pero ito niyo, ang conclusion ng Bible. At dito rin tayo magwawakas. And Jabez was more honorable than his brethren. Kaya yung simula mo ay hindi nagdidetermine ng wakas mo. Kaya sabi ng Ecclesiastes, better is the end of the thing than the beginning thereof. Ibig sabihin, pwedeng may mga mali tayong nagawa, pero dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin, He is able na ayusin pa tayo. At ano mangyayari pa? Ito pa, pwede ito mangyayari sa atin. You will be more honorable than your brethren. Why? Anong key? Tingnan ang sabi ng Diyos, and God, as we conclude, God granted him that which he requested. Nakakatuwa itong panalangin ito. Ibinigay ng Diyos ang kanyang hiniling. O di kaganda, na nung iki-umorder ng order sa Mang Inasal, Mang Inasal talaga yung pinasok mo. Hindi na order ka ng, ba't wala hong mo dito, McFloat? Hindi McFloat, Mang Inasal nga ito. Nanuwan yun, pag ang hiniling natin ay nasa menu ng Panginoon, madali ang ibibigay. Bay, okay, kanina pa na-order dito ng McFloat, nasa Jollibee po kayo. Kiddie meal po ang meron dito. Bakit ito tinugon ng Diyos? Ito kasi yung gusto ng Diyos na mangyari. God wants to bless you. God wants to enlarge you. God wants to care for you. And God wants to keep you from evil. So pag hiniling mo yan,
malamang sa malamang, God will grant you what you pray for. At yun naman ang goal natin eh. Baka gusto mong mag-pray na hindi tutugunin? Saan nakita ng gayon? Baka mag-pray na hindi tutugunin? Ano yun? Baka ipinaglalaban mo yan, hindi nga tutugunin. Ang ipag-pray mo, yung tutugunin. Ayan ang halimbawa ng ipinag-pray na tinugon, bless me, enlarge me. Basta nangiti sa akin, ano nang ang tutugon? Keep me, let your hand be with me, and keep me away from evil. And God granted him what he requested. Kaya niyo po, yung painful life ni Jabez become honorable life in the end. Kaya, never say na, buhay ko na may gana rin na, ako'y puro na palya. Hindi na ako magagamit ng Panginoon. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Ang mahalaga lang, tulad ni Jabez, Jabez called upon the God of Israel. Sa mga hindi paligtas, you need to call upon God for salvation. Tumawag ka sa Kanya habang may pagkakataon ka pa na magsisi at manampalataya. Si Kristo lang ang tanging tagapagligtas. Hindi ka pupunta sa langit sa ritual-ritual na latigo-latigo na pahirap ng ginagawa ng tao ngayon. Only Jesus Christ is able to save you. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral. Nakakatuwa po